Cubao. Wala pa siguro. Kasi marami yun eh. Mga puti Oo, lahat. marami. Iba-ibang places. Hello mga amigo at amiga, welcome back sa aking channel. For today's video mga amiga, isi-share ko naman sa inyo yung isang city dito sa tawag dito sa Belgium na pinuntahan namin ng aking kaibigan. Nasa western part siya mga amiga. At itong city, para sa akin, napaka-unique niya kasi mayroon siyang Dutch name, mayroon siyang French name, at saka English name. So, sa Dutch name, ang tawag nila dito sa city na to ay Leper, pronounced as Yper. Tapos, sa French naman, Ypres, pronounced as Ypres. At sa English, Ypres, pronounced din siya as Ypres. Kaya mamili na lang tayo mga amiga kung anong gusto natin. Dutch name, French name, or di kaya English name. So, bale ito na mga amiga, papasok na kami sa city. At bago kami makarating mismo sa pinaka-city nila, marami na rin kaming nakitang mga pangalan ng sementeryo at saka mga memorials. Kasi yun na talaga yung aming ano eh, yung yung bang na-curious talaga ako nung sinabi na dito daw maraming sementeryo. Kaya sabi ko, bakit kaya maraming sementeryo? Anong klase yun? Yung maraming namatay dito. Yun pala, nung nag-search ako sa Google, mga amiga, ito palang Ypres, isa pala ito sa mga battlefield nung World War I. Ang isa nito ay nasa France. Kaya siguro next time France naman ang pupuntahan namin. So ngayon alam ko ng dahilan kung bakit marami palang sementeryo dito. Yun pala, yung digmaan ng World War I, dito pala nangyari. So maraming mga soldiers ang namatay at inilibing na rin dito. So tara mga amiga at samahan niyo ako at pupuntahan na natin dito sa looban. Marami pa daw ito kasi yung mga konti lang nakikita pa namin dito sa labasan mismo. Tapos papasok pa kami sa loob at hanapin pa namin yun para masishare ko sa inyo. Kaya see you later mga amiga! So, ayan mga amiga, nakarating na rin kami dito sa may loob, sa kanilang Market Square. Dito kasi kami nag-park ng sasakyan. Tapos, ang gagawin namin, ikutin na lang namin sa paligid ko, ano makikita namin dyan mamaya.
Kasi first time rin namin na pumasok dito sa loob eh, kahit yung kaibigan ko first time niya rin pumasok. Kahit sabi niya nakakadaan daw siya, pero ngayon lang daw siya nakapasok. Kaya pareho kaming hindi alam, kaya ito maglalakad kami. So ito namang mga amiga, yung Minen Gate. Isa itong memorial, mga amiga, na kung saan yung mga missing soldiers, yung mga namatay dito at hindi na na-recover yung kanilang body. Dito isinulat sa may sa may dingding lang, sa wall nitong gate na 'to. Kung nandito kayo, makikita niyo 'yan na nakasulat diyan sila, yung lahat-lahat ng mga pangalan nila. At according sa research, mga more than 50,000 pa yung mga hindi nakita. Tapos, yung mga pangalan nila, alam niyo mga amiga, nandiyan lang nakasulat. Tapos kasama yung kanilang mga position. Like for example, private ganito, colonel, sergeant, mga ganun mga amiga. Kaya parang nakakalungkot din ano. Tapos mga amiga, tuwing 8 o'clock ng gabi, mayroong ceremony na ginaganap dyan to honor the memory of the soldiers na namatay dyan. So galing dito sa Rampart Cemetery mga amiga, nag-drive pa yung kaibigan ko ng more than 10 minutes para makapunta naman kami dito sa isang cemetery. At ito nga yung Tiny Cot Cemetery. No, actually mayroon akong separate na vlog para dito kasi malapad ito eh, malaki at malapad. Ito kasi yung the largest Commonwealth War graves sa buong mundo. Kaya gumawa ako ng separate na vlog. Sana abangan ninyo mga amiga. So hanggang dito na lang muna tayo mga amiga. Thank you for watching and see you on my next vlog. Sana nag-enjoy kayo. Bye-bye. God bless.